Real talk, gaano nakatagal ang mga manifestations mo? Ilang affirmations na ba na isulat mo? Ilang rituals na ba ang nagawa mo? Pero bakit ang tagal pa rin dumating ng gusto mo? Pero teka lang, hindi mali yung ginagawa mo ha. Huwag ka lang maghabol. Ang kailangan mo lang gawin is mag-align. Yung mga bagay na daladala mo sa subconscious mind mo na hindi ka fully aware, like past wounds, traumas, fears, doubts, yan na nagkokos ng mga energetic blockages na humaharang sa manifestations mo. Kaya kahit anong gawin mong rituals, parang may kulang. The key to unlocking your manifestations is healing first. At yan mismo ang gagawin natin sa Love and Light Festival sa May 25. Dito hindi lang tayo magmamanifest, sabay-sabay tayong mag-heal, magtatanggal ng energy block, aalay ng energies. Para hindi mo na nga kailangan maghabol, ikaw mismo ang magiging magnet ng mga pangarap mo. Full pack tong araw na to para sa healing and manifestation, plus may workshops pa. Eto pa ngayon, may up to 60% discount sa early bird tickets. Plus, kung mag-register ka this month, makakakuha ka ng free New Moon Jar Ritual sa May 25. Kung naghihintay ka ng sign, eto na yun. Stop chasing, start attracting. Step into your power. See you sa Love and Light Festival! Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed. You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. Welcome to another episode ng Coexist Podcast. So, kung matagal ka na nanonood sa amin, pero hindi ka pa nakasubscribe yan, i-hit mo naman yung subscribe button, di ba? Para mas dumami tayo. Yung bell notification, pindutin na rin nila. Yes. Yan. Para alam mo kung kailan kami mag-upload. Yan. Oh. At syempre, kung gusto mo sumali sa aming spiritual community, lalagay namin yung link down below para mas intimate tayo at mas marami tayo mapag-usapan. Ang gusto kong pag-usapan ngayon, tatalo na kagad ako dun sa pag-uusapan natin. Oo. Alam ko meron na tayong ganitong topic before, pero gusto ko pa mas palalimin. Why not? Ano ba dapat mas mangibabaw? Your manifestation or yung divine will? Yung gusto sa'yo. So parang ano rin to? Parang usapan din to na preparation or the work versus surrender. Parang ganun din Parang siya. in a way question din ang gusto mo o gusto niya. Yun, parang Tama may ba? ganon. Parang may ganon. Pero parang ano din yan, yung tinulong sa'yo dun sa live natin last time, kung ano bang masusunod yung free will o yung destiny, di ba? Free will or God's will. Oh, yung yan. Paano ba natin what is the word for it? Mapapagtagpo yung dalawa. Ikaw, Bray, ano yung una mong Sidayan muna. Sidayan muna. By default kasi meron tayong leaning towards meron tayong bias leaning to one and to the other eh. Oo. 'Di ba? So, ako mas naglilin ako. So, para baka may makarelate sa akin na mas naglilin ako dun sa preparation. What do you mean? Kumbaga, do the work. However, ang challenge that I face most of the time, kumbaga kasi galing ako ng corporate world eh. Na program ako to crunch the numbers, to drive, to read the statistics, to forecast, lalo na sales. To time paano ko i-adjust yung kailangan gawin. And na-train din yung utak ko na mag-solve ng solutions, ng problems, which in turn nagiging problema rin siya for me. For example, I've helped a lot of people. And it brought me here to where I am right now. However, meron ding mga pagkakataon na wait lang, parang nauubos na yung energy ko kasi kakatulong. May ganun din ako. So I struggle with that also. So minsan meron kang sinosolve na problema, I'm sure may iba makaka-relate. Nagsosolve ka ng problema, and then, pero you're with your family. You're with your family. Pero, inside your mind, you're solving problems. Meron kang episodes.
Di ba? Tell me about it. For example, si Dayan, last episode, nagpa-podcast tayo pero kailangan aysikusuhin yung mga deliveries. Pero hindi mo maiwasan na may Hindi daw makontak ginagawa yung mga ka. staff kasi. Especially during tumatalsik yung laway ko. During a Mercury retrograde, nagkaka-miscommunication. So parang mga ganon, parang paano mo ba maibabalanse yun? Tapos yung on the other side of the fence, na gusto ko rin naman pag-usapan, meron rin namang mga tao na surrender, bahala na yung Diyos, God will provide, pero hindi na ano, kung titignan mo yung nangyari sa the last nangyayari sa buhay niya, it's not making a big progress. So, paano mo ba mapapag-ano yung dalawang yun? Mapagtatagpo sa gitna. Mapagtatagpo yung dalawang yun. And I think, parang ano siya parang I will do my best, God will do the rest. Parang ganun yung topic di ba? And sa gitna nun, yung kama, I will do my best, kama, God will do the rest. Dun sa kama na yun, ang daming nangyayari dun. Ang daming nangyayari dun. Ngayon, paano mo pagtatagpo yung dalawa? Ikaw, Brian, ano bang mas mo? Ano bang mas liningin mo dun sa dalawa? Bago natin subukan pagtagpuin. Akin, okay yung gusto mo, pero kasi andun ako sa point na, dati ganun ako gusto ko. Pero ngayon, I've learned to trust yung divine will. Dahil kasi, yung divine will, binibigay niya sa'yo yung mas higit pa dun sa gusto mo, mas maganda dun sa gusto mo. It's just that you don't see the bigger picture right now. Kasi yung gusto mo, masyado kang fixated sa, eto, halimbawa, gusto mo 100,000 pesos, ilagay na natin sa pera. Masyado kang fixated. Pero yung gusto niya pala ibigay sa'yo is 1 million. Ang problema, yung vessel mo, hindi ready dun sa 100,000. So, kailangan yung vessel mo i-expand. So, anong gagawin niya? Doon muna tayo, bago mo subukang sagutin, doon muna tayo, anong mas naglilin ka doon sa surrender? Ngayon? Surrender to the flow. Sige, please continue, sorry. Surrender to the flow. Yun yung sa akin. Yung kumbaga, I follow the excitement. If this one will excite me, then I will do it. If ito hindi ko feel gawin, hindi ko gagawin. Ito Pero do you ganun. find yourself na minsan nagkakaroon ka naman ng problema na this excites me, pero may mga problemang hindi ka naaasikaso, pumuputok sa mukha mo? Nangyayari. Yun nga Nangyayari yun. Yun nga. Paano kaya yun? So yun naman yung problem kapag you're leaning in naman dun sa kabilang side. May balance and I'm sure may siya. mga nakaka-relate sa inyo, guys. May balance siya talaga. Ikaw, Dayan, saan ka dun sa dalawa? Feeling ko, nababalance ko naman siya. Para sa akin. Like all this time? I mean, right now maybe. Oo. Kasi ganito Pero before hindi Bigyan ko Pero sila right ng principle. now, yes. Oo. Part ng alchemy kasi, stage 4 ng alchemy, is after mo maayos yung mga shadows mo, ma-burn away mo yung mga mga limiting beliefs mo, yung mga traumas mo. After nun, aabot ka sa you have to marry your inner anima or your inner animus. Kung lalaki ka, inner anima. Kung babae ka, inner animus. Baliktad pala. Pero para mas madali maintindihan, your inner opposite. Meaning, kung halimbawa lalaki ka, katulad ko, lalaki ko na, kailangan sabihin, kailangan lalaki, gender, more of utak. So, challenge sa akin na i-marry ko yung feminine aspect ko, which is the surrender and the submission. So, ikaw, as babae naman, tawag dito, ano yung default mo? Yung default ko? Ako kasi, sa may gusto ko kasi ako, ginagawa ko siya regardless kahit it doesn't make sense. Bago ka pa mag-spiritual? Yes, bago pa ako mag-spiritual. Yun yung sinasabi ko before, like... So, mas lalaki ka? Hindi ko alam. Sige. So, mas male yung gender? Hindi ko alam. Kasi pero parang ito, like before ako nag-spiritual, kasi
before ko nalaman na Jupiter 9 ako, ganyan. Gusto ko na talaga ng travel and parang sabi ko, parang ayoko ng Pilipinas, may mga ganyang moment. So, nung nag-start ako na umalis ng bansa, na-approve ako sa Japan visa, tapos na-approve ako dun sa Schengen visa, ganyan. Alam mo, may time na pag, di ba pag promo flight, bumibili ka lang ng mabilisan, piece of fare, di ba? Pero pag malapit na yung travel mo, hindi mo alam saan ka ng pang travel. Yung budget. Yung budget, saan ganyan. So, anyway, na-approve na ako sa mga visa and all, tapos bumili na ako ng piece of fare. For example, doon sa Japan, ang pera ko lang noon, 10K. Tapos wala pa akong hotel, wala pa akong anything. So, if i-ask ko lahat ng tao sa paligid ko, sabi ko, okay ba na mag-travel sa Japan na ang pera ko is 10K lang, tapos na-book ko na days no travel is 2 weeks. Syempre, lahat at i-ask ko, sabihin sa akin, no, hindi siya realistic, hindi siya okay. Pero yung sa sarili ko, parang sabi ko, I believe may papasok sa akin na pera regardless, no matter what, kahit umalis ako ngayon. Kasi before, ang trabaho ko kasi, nasa online store ako na mga buy and selling, ganyan. Parang feeling ko lang, magkakaroon ako ng big client during the trip, nababayaran niya ako regardless. So, yun yung gagamitin for travel. So, babalik pa rin dun sa, nakapag-prepare ka na rin in advance talaga? Hindi ako nakapag-prepare. Wala akong Hindi, kasi may na-set up ka na store na dahil alam mo na may papasok na. Alam mo may papasok at may papasok siguro, na benta. Pero ang point, hindi naman kasi siya yung parang everyday may benta. Kasi hindi pa naman ganun kalakas. Wala pa Shopee before. Wala pa Lazada before. Yung parang nagbibenta ka lang sa Sulit. Sulit pa that time. Sulit.com.ph. Classic. So, very classic na very hard selling talaga. Kung hard selling yung store mo sa Sulit pa, di ba? Tapos, ayun. So, parang, parang regardless kung ano yung sinabi ng iba, I just believe na kaya ko yun, bahala na. Sabi ko, bahala si Batman, basta ako, magpa-flight ako. Parang, pero during the time, hindi pa ako spiritual, pero I focus on di lahat ng tao may visa. Di lahat ng tao makakapag-travel. So, nasaan ka dun sa dalawang yun? Sa surrender or sa work? Given yung mo. Sa akin, more on surrender given na sinasabi mo, before sa surrender ka. Before, sa surrender. Pero when I went there naman, parang tinry ko pa rin naman siguro na mag-post and all and paano ko siya i-work na magkaroon ng budget. Pero so parang siyang both, diba? Baka nandyan na kasi yung sagot eh. Baka pwede na nating isolve dyan din sa solution mo. Yeah. So ano yung tawag dito, ano yung variables mo? Please allow me to use kasi gusto ko talagang himayin yung Gusto ko talaga siyang himayin eh. Ano yung variables mo? Halimbawa, ano ba yun? Kailangan magawa ko muna certain amount of work. And then after nung magawa ko tong certain amount of work na to, I'll leave it to God, everything. Or hindi, bahala. So paano siya? Parang I just trust na parang kunwari, nung ako, nag-post lang ulit ako ng ads, tapos I just trust na, may makakakita ng ad ko and may bibili ng ganitong amount. Parang ganon. So mas leaning in ka nga sa surrender. Sa surrender siguro ka talaga. at that time, yeah. So, pero ako naman, ang nakikita ko sa'yo, ever since hindi pa tayo spiritual, masipag ka talaga. Kaya ka nga yumaman eh. Hoy, naman yan. I mean, siguro lang, baka hindi mo lang nabibigyan ng credit yung sarili mo. Kasi, di ba, si Dayan? Ano yan eh? Kahit naman yung hula sa atin ni Miss Evelyn, bigla ko lang na-bring up may hula sa atin si Miss Evelyn, which is isa sa mga facilitator yes. ng May 25 event natin. Meron siya sa ating reading back in 2020. Na si Dayan is the solutions finder. Why not? And lo and behold, the 5 years na magkakasama tayo sa spirituality team, si Dayan talaga yung nagsosolve ng mga natin, mga mishaps, ng mga shortcomings ng natin. So, but going back to the topic, sinama ko lang yun, pinasok ko lang yun para ma-promote ko si Miss Evelyn. Hindi ko sadya. Mas nandun ka nga, mas leaning in ka nga dun sa surrender, sa trust to the divine. Was it because of your religious belief? Was it because of your
turo ni tita, ng nanay Hindi mo? parang meron lang talaga akong knowing. Mhm. Tapos, basta alam ko lang na mangyayari regardless. Tapos parang nung naging spiritual ako, yung sinasabi nila na claircognizant na ability. Precognition, claircognizant. Oo. So, nung before, hindi ko alam na yun pala yung tawag doon. Kasi parang ako, naiiwasan ko yung mga maling ginagawa or what. Kasi kapag pina-follow ko yung inner knowing ko na yun. So, ayun. Doon ko na naman na yun pala yun nung nag-spiritual awakening. Pero so far, sa ginagawa mong ganyan, na-solve mo na ba yung kama? Yung work and surrender? Pero sige. Ano naman yung mga nangyari na halimbawa, nag-surrender ka? Tapos, nasubukan mo rin ba katulad nung kay Brian, naputukan sa mukha? Paano yun? Yung parang nag-surrender ka, tapos nag-surrender ka, nangyari? tapos iba yung nangyari. Parang ganyan. Nag-surrender, tapos iba yung nangyari. Yung siguro when it comes to my relationship. Kasi I always want to save my relationship before. So, kaya nga ako nag-born again. Alam mo lahat ng religion pinasok ko just to save that relationship. So sabi ko, Lord, I surrender to you this relationship. Basta ayusin mo lang tong relationship na to, ganyan. I thought that was the surrender. Pero nung nag-surrender ako na ibigay sa kay Lord yung relationship na yun na gusto kong i-save. Basta nung nawala. Basta nung nawala. Yung pala kasi, hindi naman pala kasi talaga yun yung relationship na gusto niya para sa akin. Yung divine will nga. So, yung pala, ang gusto pala niya talaga is, di ba, is makilala ko tong tamang tao, which is yung asawa ko ngayon na si Clive. Pero kasi before, I was trying to salvage or save pa, whatever. Tama. Yung karmic na to. Kasi for me, that's the right thing kasi may anak ako doon sa ex ko. So para sabi ko, 'di ba, para kawawa naman yung mga bata, walang tatay because before yung anak ko noon, the youngest is 2 months, si Josiah, 'di ba? Tapos yung eldest ko noon before si Jackson, which is mga 2 years old. I guess may ganun sa halimbawa sa general in life, may predominant ka na work or masculine. And then, pero pagdating naman sa love aspect mo, mas predominantly naman, bigla naman magbabaligtad, mas feminine ka naman. May mga ganon din. No? So sa akin, yun yung naging sitwasyon ko. Gusto ko i-solve yung kama. Okay. And I'm coming up with this gusto ko magkaroon ng somewhat parang program na kung paano natin siya Why not? Oo. Kasi gusto ko talaga down to the nitty-gritty. Kung kaya kong gawa ng formula lahat ng bagay, pipilitin kong gawin Feeling ko ang pwedeng mag-work, I'll cite an example. Meron kaming negosyo dati na mga van. So, during the pandemic, walang mga bumabiyahe, so nagpapabiyahe ng van. So, sinubukan kong kontrolin, nag-source ako ng mga vans. And lahat sila nagre-report sa akin. Kasi gusto ko nga talagang kontrolin. Pero, dahil hindi naman talaga ako expert doon, syempre, meron ding, it's overwhelming for me. Yeah. Halos hindi na ako natutulog. Even though nasa bahay na lang ako, kasi may magbabiyahe ng umaga, may magbabiyahe ng gabi. Wala na talaga yung tulog ko, daya na lang. Tulog pusa. Si Japet din, yung dati kong assistant, ganoon din. Wala namang kaalam-alam yung ginawa kong dispatcher. Imagine mo si Japet, nag-MC sa club. Ginawa kong dispatcher ng van. Kasi kailangan mo kumita kasi nga pandemic walang pagkakitaan So, ko siya, naiayos ko siya nung nagsimula akong inilabas ko dun sa kakayanan ko. Yung hindi ko na kaya, in-outsource ko. Ang ginawa ko, kumuha ko ng 3. Kumuha ko ng 3 vendors na existing na sila ng mga network ng mga vans. So, tapos tinignan ko kung sino yung pinakamagaling dun. And then eventually, yun yung full on na ako sa kanya. Na yung dalawa na gusto na na hindi nakuha, sama na lang kayo sa kanya para isang tao na lang yung kausap ko. So parang ganoon. So doon ko siya napagtagpi na
from then, nung nag-outsource na ako, I can surrender. Kasi alam ko na mas expertise niya yan. Tapos, Lord, siguro naman, ikaw na yung nagda-drive dyan kasi it's out of my hand na. Parang ganon. Isa sa mga ways of doing it. Okay. But, if you find yourself, ngayon, paano mo naman siya tawag rito, madadiagnose that you're, katulad dun sa akin, hindi ko namamalayan, I'm inside my head na pala kakasolve ng problema. And I forget living in the moment, being present. Ang pwede mong gawin, no? You have to question your thoughts. So the moment na, di ba, I'm sure lahat tayo merong, ang daming sinasabi na yung utak natin nagsasalita yung problema. Ganyan. Paano na lang pag nagkaganito? Paano na lang pag nagkaganito? Paano na lang pag nagkakaganito? May ganun tayo. Yung lahat ng yung negative, yung mga I can't, sasabihin ng utak mo. Resistance. Pero okay din na yun. Yung utak natin minsan, nandun din naman sa excitement na, uy, paano pag nangyari to? Uy, paano pag nangyari to? Paano pag nangyari to? Pero, you have to know, even yung excitement na yun, that is not your soul pa din. Mismo. That is just your brain programmed to act whether mag-excite or matakot. Ako more of takot eh. More of takot. So pero ano rin yan dreadful din yan kahit ang utak mo naman palaging nakafocus dun sa excitement. But if it's coming from the soul, so be it. Kung alam mo na kung paano pag-iwalayin yung soul at saka eventually na lang natin nalaman yan nung nag-spiritual na tayo. Gusto ko kasi makasabay sila. So ngayon, pag yung utak mo palaging natatakot, maraming sinasabi, paano na lang pag nangyari to, pag nangyari to, pag nangyari to. You have to start questioning your thoughts. You have to start questioning your thoughts. Halimbawa, may sinabi sa iyo yung utak mo. Kunyari ikaw yung utak ko na makulit. May sinabi ka sa akin. Me, the listener of my thoughts, kailangan kong kontrahin. Sige, mag-sample ka. Imposible na yan, pumayat ka. But I'm making progress. Ganado ako ngayon. Parang ganon. So, kailangan mo siyang, ang tawag sa neuro-linguistic programming, reframing. Diba? So, you have to reframe. So, ang pwede mong gawin, isulat mo sa first column, ano yung negative thoughts. No, you have to dump it. Kumbaga, it's a practice. Na natutunan ko sa gateway experience na kung meron kang bit-bit, bago ka mag-remote viewing, bago ka mag-astral travel, iiwan mo muna, i-dump mo. So, yung isang advanced na practice is pinapasulat sa papel. Mas advanced pa to pero hindi, sisimplihan ko lang. Isulat mo sa papel. Isulat mo sa papel kung ano yung mga negative thoughts na yun or yung mga sinasabi ng utak mo. No? Tapos sa kabila, ano yung sinasabi ng soul mo? What if it works? Ganado ako. I am not the person who I used to be. Kailangan mong kontrahin. And then from there, pag nakita mo na yung negative at saka yung positive, yung sinasabi ng ego mo, yung sinasabi ng soul mo, now, yung sa third column, you can make an actionable yet realistic na pwede mong gawin. Okay, ano yung sa third column? Ano ilalagay mo doon? For example, ikaw. Yun, sinabi ko na sa'yo. So sinabi mo, hindi ka papayat. Hindi ka na papayat. Hindi ka na papayat. Pero ganado ako ngayon. Yun, second column. Pero ganado ako ngayon. From there, kita mo yung dalawa, mag-workout ako. But this time, enjoying ko. Unlike before, na parang ang pag-workout ko sakripisyo. Tinitignan ko siya ng sakripisyo before. But this time, I'm gonna play, I'm gonna have fun, i-enjoyin ko yung proseso. Doon mo siya mapapagtagpi. So, andun pa rin sa, kumbaga, sa akin, hindi na siya effort Gagawin mong aligned action. Kasi iba sa akin yung effort is work for me. Maganda. Pero yung aligned action is, I'm gonna have fun. I'm gonna, ito yung, pero syempre, yung aligned action, kailangan align din dun sa gusto mo. Gusto mo siyang gawin. Which is, kung gagamitin mo tong proseso na to, palitan mo naman yung mga negative thoughts ng mga excitement mo. You also have to question yung mga excitements mo Kasi puputok din sa mukha mo kapag puro ka excitements Halimbawa brain ka, excited ka. Wala na ako masabi. Anong excite ikaw?
yayaman ako. Okay. Kasi di ba, yung excitement natin nandun sa end result eh. Sige, sabi mo, yayaman ako. Yayaman ako. Paano ka naging sure? Okay. Yun yung sasabihin nung... Paano ka naging sure? Kaya mo ba? Kaya mo ba talaga? Ginagawa mo ba talaga yung dapat mong gawin? And then, from there, nakita mo yung both facets, di ba? Makakagawa ka ng mas actionable na solution moving forward. Naman. May Meron akong balance ka. pwedeng... For the 555 change. Which is ang ibig sabihin ko, di ba, ng 555, doon sa synchronicity natin last time, is ground your manifestation. Yun mismo yung ibig sabihin ng 555. You ground your manifestation. Which in turn, pwede na natin puntahan yung sinasabi na paano, ano yung manifestation dun sa God's will. Yes. So makikita mo na. Yan. So parang technique din yan kung paano mag-manifest actually. Actually, parang mas gusto ko munang i-pause dito para abangan nila sa susunod na linggo. Yan. Grabe yan. Paano natin sasagutin yung my free will and God's will. So parang part 2 siya. Kailangan part 2 eh. Gusto ko muna, medyo dense na yung topic, gusto ko muna mag-sink in sa kanila. Grabe, parang bitin naman yan. Bitin. Parang bitin naman, so matagal pa tayo mag-shoot kasi magbabali tayo. Malay mo, Buti na lang kasama kita, mamaya pwede ko itanong. malay mo doon na natin sa Bali i-shoot, di ba? Pwede. Doon na natin sa Bali i-shoot. Pwede. Sinong dapat pasalamatan? Yan, unang-una siyempre, ako gusto kong magpasalamat muna sa Tritone Studios and Tritone Entertainment. Para sa kanila, naging posible itong set natin. Medyo nag-level up. Actually, nag-level up ang Coexist. At siyempre, Nomer, ikaw? Spirituality team, and we are so excited to invite you, for you to be able to join us on May 25 dun sa aming Love and Light festival, or gusto ko nga tawagin Love and Light Spirit Festival. Why not, diba? Love and Light Festival na mangyayari sa May 25. Marami kaming very competent na facilitators, like sila Miss Princess, Miss Malu Araneta, yung sa Kirtan natin. CJ Wasu. Who else? Kay Shakti, no? DJ Lunyo. DJ Lunyo, yung ating highlight, and si DJ Rico Arce. And then of course, hosted by Kik Xiao. So, ayan yung lalagay namin sa show details sa yung lahat sa baba para pwede mo i-click na lang. But kung gusto mo, excited ka na, you go to www.spiritualityteam.ph to buy your tickets. Yes, bago ko pa maubusan ng ticket, 'di ba? Kasi last time nag-sold out nga. Sold out kami last 2 weeks. 2 weeks prior to the event, sold out kami. Meron kaming mga na-turn down. Hindi kami nagsisinungaling. Totoong nangyari yan. Yan. At syempre, lahat na magsa-sign up this month of March 31st, magkakaroon kayo ng free Newman Jar Ritual kung saan kayo mismo yung magsusulat ng mga intention nyo during the event, and charge yan ng sacred healing energies ng event natin. So, per category nung Newman natin, medyo, magkano na rin yun. So, magkano ba Newman natin na ritual? Iba-iba yun. Depende sa transit. Minsan 555, minsan 777. Depende sa i-prepare na materials eh. Oo, so material dun sa jar. So, eto, kung magsa-sign up ka before March 31, free na yan. O, diba? Why not? Tama. So, kung gusto mo mag-register, and click mo lang yung link down below. And syempre, don't forget to join our spiritual community. Dyan na rin sa baba. Tsaka yung mga sinulat ko dun sa Newman na yun, in fairness, nagkakatotoo. Totoo lahat. Grabe. Nagkakatotoo. Alam mo, itong pansin ko napahaba eh. Sige. Yung mga kasi diba, yung Newman kasi, iba-ibang team yan eh, iba-ibang sign eh, diba? So parang, kunwari, kung this month, hindi natuloy yung manifestation mo, pag nag-Newman ka ulit the other month, parang nagkakaroon ng boost, energy boost dun sa mga, unti-unting lumilinaw. Unti-unting lumilinaw. Tapos mas mabilis lang ka magkatotoo, nakakatawa nga eh. Lahat. Kahit imposible. So that's our episode for today. We greet and bid you adieu. See you next time. Love and light. Love and light. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.
Pwede kang mag-set ng intentions, magsulat ng affirmations, at mag-visualize araw-araw. Pero kung may dala kang unhealed wounds, limiting beliefs, at energetic blockages, lagi kang makakaramdam na parang mabagal, stuck, o laging unreachable, or mahirap magkatotoo ang mga manifestations mo. That's why on May 25, we are holding intensive healing ceremonies at the Love and Light Festival. Kasi ang manifestation, hindi yan basta wish at waiting game. Kailangan match din ang energy mo para dumating yung gusto mo. Pero paano kung may mga takot, doubts, at past traumas na hindi mo pa namamalayan? Yan mismo na nagbablock sa mga manifestations mo, kaya hindi mo pa na-fully receive. Sa May 25, at the Love and Light Festival, we are not teaching just manifestations. We are guiding you through deep healing, energy clearing, and full alignment so you can finally receive what's meant for you. If you're ready to clear your energies and manifest like never before, join us. This is more than an event. It's a sacred portal of deep healing, powerful manifestation, and spiritual awakening. What awaits you? Intensive healing energy sessions, transformational workshops for deep soul healing, manifestation rituals under the new moon, ecstatic dance to release stagnant energies, tarot and oracle card readings, crystal healings, and mystical bazaars, and many, many more. See you guys sa May 25 sa Love and Light Festival. Message kayo para makapag-register. Meron kami mga exclusive early bird promos, or visit our website www.spiritualityph. Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed.